Akala niya ay mamamatay na siya kasama ang kanyang kambal. Pagkatapos, may nakita siyang figura sa daan. Sa gitna ngang liblib na probinsya ngang Pilipinas, kung saan nagtatapos ang sementadong daan at ang katahimikan ay mabigat na parang tingga. Isang babaeng 27 taong gulang ang mahigpit na yumayakap sa dalawang sanggol sa kanyang dibdib. 25 araw na siyang hindi nakakakita ng ibang tao. 25 araw na simula nang ang lalaking nangako mananatili ay tinaha ang daang iyon at hindi na bumalik. Tuyot na ang tangke ng tubig, mahina na ang kanyang gatas, at ang dalawang anak na ipinakaloob ng Diyos sa kanya ng doble ay umiyak sa paraang hindi na mukhang gutom. Mukha na itong pamamaalam, tinitingnan niya ang kalsada. Araw-araw na walang laman ang daan, hanggang sa isang hapon ng matingkad na sikat ng araw. Isang figura ang lumitaw sa abot tanaw, nakasakay sa isang payat na kalabaw, dahan-dahang humahabang, na parang ang tadhana ay walang minamadali. Kung nakarating na kayo rito, isang bagay lang ang hinihiling ko, manatili hanggang sa huli. Ang kwentong ito ay tatama sa inyo sa paraang hindi ninyo inaasahan. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, ngayon na ang tamang panahon. Pindutin ang button, ay activate ang bell dahil ang mga kwentong tulad nito ay karapat dapat pakinggan hanggang sa huling salita. Sa Timog Pilipinas noong unang panahon, ang mga kwentong tulad nito ay umaalingaw sa pagitan ng mailog at magadaang lupa. May mga lugar sa malawak na Pilipinas na tila nakalimutan ng nga tao hindi dahil sa samangang loob, hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil nilalamon ngang distansya ang nga bagay, nilalamon ang nga pangalan, nilalamon ang malandas, nilalamon pati ang mga boses nga humihingi ngang tulong. At sa isa sa mga lugar na iyon, sa isang piraso ngang lupang tuyot na nakabaon sa pagitan ng mga burol at mga pilipit na puno ngang kaktus, matatagpuan ang maliit na bahay kung saan nakatira si Chosima Vento kung may tuturing ng pamumuhay ang kanyang lagay. Ang bahay ay isang barong-barong, gawa sa bato at semento, na may bubong na yero na ginawa ng panahon na kulay alikabok. Ang mapader ay may malalalim na bitak. Iyong matitingnan mo at mararamdaman mong pagod na ang bahay, na pati ito ay gusto na ring sumuko. Ang sahi ay lupa, way nawalis araw-araw gamit ang walis tingting na ginawa mismo ni Cosima, dahil ganon ang itinuro ngang yang ina na ang isang babae, ay nagwawalis ng bahay araw-araw, kahit na wala nang natitira sa lupa na dapat protektahan. Ang lupain ay matatagpuan halos 10 kilometro mula sa pinakamalapit na bayan, at ang 10 kilometrong iyon ay hindi magandang daan. Ito ay isang pilapil ngang bato at alikabok, magkatinik at araw, kung saan ang kariton ay nalulubog tuwing panahon ng tagulan at kung saan ang init ng tanghali ay nagpapayanik sa hangin na tila natutunaw na ang mundo. Walang dumadaan doon ng walang dahilan. Walang sinumang may rason para umakyat sa landas na iyon hanggang sa hubad na burol, maliban na lamang kung naliligaw sila o tumatakas mula sa isang bagay. Si Cosima ay hindi tumatakas. Si Cosima ay iniwan. At ito ay isang pagkakaiba na masakit sa ibang paraan, dahil ang matumatakas ay bitbit pa ang ilusyon na pinili nilang umalis. Ang nga iniwan ay pasan ang bigat ng pagkaalam na may tumingin sa iyong buhay, tiningnan ang lahat ng ikaw, at nagpasyang hindi ka karapat-dapat panatilihin. Ang pangalan ng lalaki ay Silvano, isang manlalakbay na tindero ang propesyon, isa sa mga nagalakbay sa buong bansa dala ang kalabaw na puno ng asin, bigas, gaas, at tela, nagbebenta at nakikipagpalitan sa mabayan na hindi man lang nakatala sa mamapa. Siya ay 34 na taong gulang, malalaking kamay, madaling umiti, at may paraan ng pagsasalita na nagpapaniwala sa kahit sinong babae sa Pilipinas na ang mundo ay mas malaki kaysa sa abot tanaw na kilala nila. Nakilala siya ni Chosima sa isang paya na idinaraos buwan-buwan sa bayan, kung saan ang nga tao ay nakmumula sa malayo para bumili, magbenta, makipagpalitan, at lalo na para makakita ng nga tao. Nagbebenta siya noon ng mga pagkain gawa sa mani na itinulong niyang ihanda sa bahay ng isang kapitbahay. Huminto siya sa harap nito, nagtanong kung pwedeng tikman. At sinabing hindi pa siya nakatikim ngang mas matamis sa buong buhay niya, ngunit may tinitignan siyang mas matamis pa ron. Tumawa si Chosima, at ang tawag na iyon ang simula ngang lahat ng susunod na mangyayari. Si Cosima ay hindi babaeng basta-basta na lamang nagpapadala, natuto siyang mag-ingat dahil sa buhay. Ang kanyang ina, isang babaeng disiplinado, ay isang labandera, isang babaeng nagpalaki ngang 3 anak sa pamamagitan ngang pakuskos ang nga damit ngang mayayaman sa pampangang ilok, na nakakuba ang likod at may mga kamay na bitak-bitak dahil sa sabon. Ang kamay ni Cosima, hindi niya ito kailanman nakilala. Alam lang niya ang ikinuwentong kanyang inasam nga araw na ang lungkot ay nagtatagumpay laban sa pagmamalaki. Na siya ay isang lalaking dumaan lang sa bayan, na natiling ang 2 buwan, at umalis din nang may parehong kadaliang dumating siya. Parang hangin, sabi ngang kanyang ina. Dumating siya, ginulo ang lahat, at umalis nang hindi man lang humihingi ng permiso. Lumaki si Chosima na naririnig ito.
Lumaki siyang alam na ang lalaking nanggaling sa labas ay maaari ring umalis sa labas. Ngunit ang alam at ang maramdaman ay dalawang makaibang mundo. At nang lumitaw si Silvano dala ang ngiting iyon at ang nasalitang iyon, ang lahat ng karunungan sa mundo ay hindi sapat para panatilihin ang kanyang puso sa lugar nito. Sa loob 2 buwan, iniwan ni Chosima ang maliit na silid na may pinto at bintana na inupahan niya sa bayan, ang trabahong pananahi na ginagawa niya para sa iba, ang kakaunting kaibigan na mayroon siya, at sumama siya sa pagtira kay Silvano sa maliit na bahay na sinabi nitong hiniram niya sa isang kakilala. Ipininta niya ang lahat sa napakagandang paraan. Sinabi niyang gagawa silang guhayron, na magtatanim siya, na magdadala siya ng gahayop, na ang tuyot na lupang iyon ay may nakatagong yaman para sa mga marunong magtrabaho. Naniwala siya dahil gusto niyang maniwala, dahil ang pangarap na makaroon ng pamilya, ng bubungan, ng taong mananatili, ang tanging bagay na dala-dala niya mula nung bata pa siya at hindi pa gaanong bumibigat para itapon. Sa unang buwan nila, nabuntis siya, nang sabihin ng doktor sa bayan isang matandang lalaking may bilog na salamin na nakonsulta sa isang masikip na silit sa tabi ng botika na dalawa sila. Nadala niya ang dalawa sa loob ng kanyang tiyan. Si Chosima ay sumandal sa pader at kinailangan ng sandali para huminga. Kambal, 2 buhay sa isang beses. Nang malaman ito ni Silvano, nanatili siyang tahimik. Hindi iyon ang katahimikan ng taong sobrang saya para magsalita. Iyon ang katahimikan ng taong may kinakalkula sa loob, parang hayop na naamoy ang panganib, at nagpapasya kung lalaban o tatakas. Naging mahirap ang pagbubuntis. Ang tiyan ng may kambal ay mabilis lumaki, mabilis bumigat, at mabilis na nangangailangan. Ginugo ni Cosima ang kanyang maaraw sa pagitan ng kama at kusina, sa pagitan ng kala na kahoy at ang pintuan ng bahay, kung saan siya naupo para tignan ang kapatagan at maramdaman ang mainit na hangin na hindi nakakaginhawa, ngunit kahit papaano ay nagpapakilos sa hangin. Patuloy na umalis si Silvano dala ang kalabaw. Minsan ay 1 linggo, minsan ay 2. Sa bawat pagbalik niya, mas tahimik siya. Sa bawat pagbalik, mas kaunti ang bitbit na supply. Sa bawat pagbalik, tinitingnan niya ang tiyan nito na parang tingin ng taong nakakakita ng bayarin na hindi niya alam kung paano babayaran. Nakukunwari siyang hindi napapansin. Nakukunwari siya dahil natatakot siyang kung magtatanong siya kung ano ang nangyayari. Ang sagot ay darating sa anyong ang isang pintong isasara ng malakas at masyadong pamilyar siya sa tunog ng pintong isinasara sa buhay ng isang babaeng mag-isa. Ang makambal ay ipinanganak sa isang gabing hindi makayanan ang init. Sa tulong ng isang matandang hilot na hinanap pa ni Silvano sa bayan ng nakasakay sa kalabaw isang lalaki at isang babae. Si Zeno ang nauna, maliit, pula, umiyak na parang alam na niya na ang mundong patutunguhan niya ay hindi magiging madali. Si Leda ang sumunod, mas tahimik, halos walang boses, at sa loob ng ilang segundo ay tumigil ang puso ni Cosima dahil inakala niyang hindi iyak ang bata ngunit, umiyak siya, umiyak ng mahina na parang humihingi ng permiso para mabuhay. Mahigpit na niyakap ni Chosima ang dalawa sa kanyang dibdib at nakaramdam ng isang bagay na hindi kasya sa kanyang katawan, isang bagay na saya at takot sa parehong pagkakataon dahil ngayon, namamahal na siyang dalawang tao sa paraang naging hindi na makayanan ang anumang pagkawala. Ang unang 3 buwan ay puro puyat, doble na iyak, at gatas na minsan ay tila hindi sapat para pakainin ang dalawang bibig sa parehong pagkakataon. Natuto si Cosima na pasusuhin sila ng sabay, isa sa bawat panig. Dahil kung hihintayin niyang matapos ang isa bago simulan ang isa pa, gugulin niya ang buong araw ng ganon lang. Si Silvano ay kakaunti ang tulong. Natutulog sa hiwalay na silid kapag masyadong umiyak ang nga bata. Umaalis siya ng maaga, bumabalik ng gabi, at isang hapon na kasing init ng lahat ng iba pa nang ang makambal ay eksaktong 3 buwan na. Sinabi ni Silvano na kailangan niyang pumunta sa bayan para kumuha ng gaas at bigas dahil ubos na ang maito. Kinuha niya ang kalabaw. Kinuha ang bat na katat kung saan niya nilalagay ang kanyang magamit. Sinabi niyang babalik siya sa susunod na araw. Bago pa man umini ang sikat ng araw, pinano siya ni Chosima mula sa pintuan, bitbit ang isang sanggol sa bawat braso, at nanatili siyang nakatingin hanggang sa mawala ang figura nito sa kurbada ng landas. Hindi siya bumalik sa susunod na araw. Hindi siya bumalik sa kasunod. Hindi siya bumalik sa ikatlo. Hindi sa ika-4. Hindi sa ika-5. Noong ika-6 na araw, binalagtat ni Cosima ang buong bahay sa pahanap ng anumang bahay na magpapaliwanag sa pagkawala na iyon. At doon niya naunawaan hindi dahil sa sulat, hindi dahil sa mensahe, naunawaan niya dahil sa mga bagay na nawawala. Ang kanyang bahaging istante ay walang laman. Ang tasang lata na ginagamit niya para sa kape ay nawala na. Ang pamalit na damit na nakatupi sa sulok niya, silit ay wala na ron. Ang kutsilyong may hawakang buto na daladala na niya simula pa nung hindi pa niya nakikilala si Cosima, iyong hindi niya kailanman iniwan ay kasama niyang nawala. Si Silvano ay hindi lumabas para kumuha ngas. Si Silvano ay kinuha ang lahat ng pag-ari niya. Bawat piraso, bawat gamit,
Bawat bahagi ng kanyang buhay sa bahay na iyon ay tinipon ng tahimik sa mga nakaraang araw, paunti-unti, nang hindi niya namamalayan pinlano niya ito. Hindi ito isang buksong ge damdamin, hindi ito kabaliwan, hindi ito desperasyon ge sandali. Ito ay kalkulasyon. Ang parohong katahimikan na nakita niya sa mukha nito nang malaman ang tungkol sa kambal ay ang katahimikan ng isang lalaking nakalkula ng kanyang daan palabas. Naupo si Cosima sa saigen e kusina at nanatili roon, sa lubenehe panahon na hindi niya masasabing minuto o oras. Ang kambal ay natutulog sa katabing silid, sa improvise na duyan na gawa lang sa kahon na nilagyan ng tela. Hindi siya umiyak, hindi sa sandaling iyon. Ang iya ay darating pagkatapos, darating sa gabi, darating sa bukang liwayway, kapa ang katahimikan ng probinsya ay naging masyadong malaki na at ang nga bata ay natutulo na at wala ng anumang gawain dapat pakabalahan ang kanyang nga kamay at isip. Sa sandaling iyon, nakaupo sa lupa, nakaramdam si Cosima ng isang bagay na mas matindi pa sa lungkot. Naramdaman niya ang kumpirmasyon na ang mundo ay gumagana ng eksakto sa paraang laging sinasabi ng kanyang ina. Ang lalaki ay dumarating, nangangako, gumagamit, at umaalis na parang hangin. At ang natitira ay ang babae, ang nga anak, at ang katahimikan. Ngunit si Cosima ay anak ng isang labandera. At ang anak ng isang labandera ay natututong maaga na ang pag-iya ay hindi nakakalinis ng damit, na ang pagrereklamo ay hindi nakakabusok ng tiyan, at na ang araw ay sisikat pa rin sa susunod na araw, handa ka man o hindi. Tumayo siya mula sa lupa, pumunta para tignan kung may tubig pa ang tangke, kaunti na lang, pero mayroon pa. Tiningnan niya ang taniman sa bakuran, iyong kapirasong lupa kung saan sinubukan niyang magtanim ng patani, kalabasa, at talbos ng kamote. Ang taktuyot ay halos puminsala sa lahat. Ang nga puno ng patani ay nalanta, nakayuko sa gilid na parang nga taong nawalan ng ganang tumayo. Ang nga kalabasa ay hindi nabuhay. Ang talbos ng kamote ay nagbibigay ng nga dahon na maliliit at matitigas na mukhang berdeng bato kaysa pakain. Ang tanging bagay na lumalaban ay ang nga patatas. Dahil ang nga patatas ay parang nga tao sa probinsya tinitiis ang kahit ano at nananatiling nakabaon sa lupa kahit na ang lahat sa paligid ay sumusuko na. Bumunot si Cosima ngang dalawa, binalatan, at pinakuluan. Iyon ang kanyang hapunan at tanghalian sa susunod na araw, at marahil ay hapunan din sa susunod pa. Lumipas ang maaraw at bawat araw ay isang digmaan. Isang digmaan na walang nakikitang kalaban, walang larangan ng digmaan, walang sinumang saksi kung siya ay mananalo o matatalo. Ang tubig sa tangka ay bumababa. Noong ika-12 araw, kinailangan ni Cosima na maglakad hanggang sa isang sapa na may layong halos 2 kilometro. Bitbit ang kambal na nakatali sa kanyang katawan gamit ang mga piraso ang kumot, isa sa harap at isa sa likod dahil wala siyang ibang mapag-iwanan sa mundo. Ang bigat ng dalawa, dadagan pa ng bigat ng balde sa pagbabalik. Ang dahilan kung bakit nangangatok ang kanyang nga binti at sumisigaw ang kanyang likod. Humihinto siya kada 100 metro, humihinga, tumitingin sa langit, at nagdarasal sa Diyos. Hindi sa magagandang salita, kundi sa uringang dasal na mas mukhang daing kaysa pangungusap, na mas mukhang desperasyon kaysa pananampalataya, na ang uringang dasal na ang nga taong nasa hangganan na lang ang marunong gawin. Noong ika-15 araw, si Leda ay nilanat, isang laknat na dumating sa gabi, na naiwan sa maliit na katawan ng bata na mainit na parang baga at malambot na parang basang-basahan. Ginugaw ni Cosima ang buong gabi na kaga ang anak, binabasa ang isang piraso ng tela sa tubig at ipinapahit sa nonito, sa batok, sa mga pulso, nagdarasal ng mahina, nangangako ng mga bagay sa mga santo na halos hindi niya kilala. Nakikipagpalitan ng pangako para sa milagro. Natila ang pananampalataya ay para at ang langit ay perya kung saan pwedeng makipagtawaran para sa buhay ng isang bata. Ang lagnat ay nawala sa umaga, ngunit ang takot ay hindi nawala. Ang takot ay nanatili, nanirahan sa dibdib ni Cosima, parang hayop na gumagawa ng pugat at hindi na lumalabas. Noong ika-20 araw, nagising siya at napagtantong ang gatas sa isa sa kanyang nga suso ay nabawasan na. Naramdaman niya ang panik na umaya sa kanyang lalamunan na parang baha. Pinihit niya minasahe, sinubukan ang lahat ng alam niya, lahat ng narinig niya mula sa mga nakatatandang babae. At ang gatas ay bumalik ng mahina, pero bumalik. Umiyak siya sa ginawa ron na nakaupo sa sahingang lupa bitbit ang dalawang anak. Umiyak nang hindi niya ginagawa mula nung araw na makita niya ang walang lamang istante ni Silvano. Noong ika-25 araw, nagising si Cosima at naramdaman niya ang katiyakang iyon na nanggagaling sa isang lugar na hindi ang dahilan na kung walang sinumang lumitaw sa araw na iyon. Wala na siyang lakas para tumayo sa susunod na araw. Hindi iyon pagsuko. Iyon ay ang katawang nagsasalita ng mas malakas kaysa sa kagustuhan. Iyon ay ang katawang nagsasabing ang 25 araw ngang pag-isa, ngang gutom, ngang takot, ngang trabahong walang tigil, ay naningil ngang presyo na hindi na kayang bayaran ng tapang lang. Tumayo siya ng dahan-dahan. Isinuot ang parehong maliwanag na kamiseta na may magbutones na ginagamit niya sa loop ng ilang araw.
dahil iyon lang ang malinis. Inayos niya ang kanyang madilim na palda sa baywang. Kinuha si Zeno sa kanang braso at si Leda sa kaliwang braso, at naglakad patungo sa harap ng bahay. Nanatili siyang nakatayo roon, malapit sa bakod na kahoy na bulok na. Tinitignan ang daang lupa na pababa mula sa burol at nawawala sa kurbada sa pagitan ng mapuno ng kaktus. Ang araw ay maputi mataas at ang katahimikan ay napakakumpleto kaya naririnig niya ang sarili niyang pahinga at ang pahinga ng kanyang dalawang anak. Nanatili siyang nakatayo roon na naghihintay. Nang hindi alam ng tiyak kung ano ang hinihintay. Pero naghihintay pa rin. Dahil ang paghihintay ang huling bagay na nagagawa pa niya at doon niya nakita sa ibaba kung saan ang landas ay kumukurba. Isang tuldok na gumagalaw maliit sa simula, nanginginig sa init na parang mirage. Pero hindi iyon mirage. Iyon ay isang lalaking nakasakay sa isang payat na kalabaw na dumarating ng dahan-dahan. Umaakyat sa buro sa pagod na ritmong taong masyadong matagal nang naglakad sa ilalim ng ganoong init. Mahigpit na niyakap ni Chosima ang mabata sa dibdib. Ang puso niya ay tumitibok sa pag-asa. Kung sa takot man o sa isang bagay na nasa pagitan ng dalawa na wala pang pangalan, ang lalaki ay papalapit, at ni siya ni Chosima ay hindi pa ito alam. Pero ang takpong iyon, sa hapon ng matingkat na sikat ng araw, sa burol na nakalimutan ng mundo, ay magbabago sa lahat. Lahat. Itinigin kay lalaki ang kalabaw sa may metro mula sa bakod. Hindi siya bumaba. Nanatili roon na nakasakay na ang katawan ay bahagyang nakahilik sa harap. Isang kamay ang humahawak sa renda. At ang isa ay nakapatong sa hita. Tinitignan si Cosima, na may tingin ng taong sinusubukang intindihin kung ano ang nakikita niya bago gumawa ng anumang desisyon. Ang kalabaw ay payat na ang balahibo ay kulay kayumanggi at ang matadyang ay bakat sa ilalim ng balat iyong mahayop na masyadong matagal nang naglakat at kakaunti ang kinain. Pero nananatiling nakatayo dahil sa purong katigasan ng loob. Maging ang lalaki ay mukhang ganon din, payat nang hindi mahina. Suno sa araw sa paraang ang balat ay naging parang katat. May suot siyang sumbero na malapat ang brim na kupas na sa panahon. Isang kamiseta na gawa sa magaspang na bulak na nakatiklop hanggang siko, at mga pantalong fustiya na lumana na nakapasok sa luong nga bota na pagot na nakalakat na ngang maraming leguang ang lupa. Dapat ay nasa 45 taong gulang siya marahil mas matanda, marahil mas bata. Sa probinsya, ang araw ay nagpapakatanda sa malalaki sa paraang mahirap hulaan ang edad. Ang makikita ng malinaw ay ang nga mata. May tim na nga mata, nakalubok, na may uri ng pagot na hindi sa katawan, kundi sa loop. Iyon ang pagod ng taong may masyado ng dalang bigat sa kaluluwa at natutong maglakat ng nakayuko sa loop, pero nakatayo sa labas. Si Cosima ay hindi gumalaw, nanatiling nakatayo kung nasaan siya bitbit si Zeno at Leda na mahigpit na yakap sa dibdib. Ang puso ay parang sasabog. Ang magabinti na gustong tumakbo, pero walang mapuntahan. Sa mga lupaing iyon, sa mga panahong iyon, ang isang babaeng maisa na may mga maliliit na bata at isang estranghero sa daan ay dahilan para sa lahat ng uri ng takot. At si Cosima ay may sapat na takot na naipon sa lukang 25 araw pag-isa, parang tubigulan sa isang balde na may butas. Laging umaapaw, hindi kailanman natutuyo. Ang lalaki ay tila napansin ito, tila naunawaan, nang walang sinumang nagsasalita, na ang babaeng iyon sa harap ng bahay na iyon kasama ang dalawang sanggol ay nasa isang lugar sa pagitan ng desperasyon at pagdududa, at ang anumang maling kilos mula sa kanya ay makutulak sa kanya sa maling panig. Kaya gumawa siyang isang simpleng bagay, tinanggal niya ang kanyang sombrero, tinanggal niya ito ng dahan-dahan, nang may respeto, na parang pumapasok sa simbahan, at inilagay ito sa kanyang dibdib. Iyon ang paraan ng lalaki sa probinsya para sabihing sila ay dumarating ng may kapayapaan. Nang hindi na kailangang magsalita, sinabi niyang ang pangalan niya ay Anselmo. Sinabi niya sa kalmadong boses, paos dahil sa hindi pakikipausap sa mataw ng ilang araw at kailangang pilitin ang mga salita na lumabas, gaya ng taong humihila ng tubig mula sa malalim na balon. Sinabi niyang napadaan lang siya, patungo sa isang kalapit na sakahan, kung saan kailangan niyang suriin ang isang bakod ng nga baka para sa isang may-ari ng lupa sa lugar. Sinabi niyang nakita niya ang bahay at nakita ang babae at nakita ang nga bata, at hindi siya makapagpatuloy sa kanyang landas nang hindi man lang nagtatanong kung maayos ang lahat. Hindi siya sumagot agad. Nanatili siyang sinusukat ang lalaking iyon gamit ang kanyang nga mata. Sinusubukang humanap sa kanyang nga kilos, sa kanyang tindig, sa tono ng kanyang boses. Ang anumang senyales ang banta. Anumang bagay na nagsasabing siya ay katulad ni Silvano, katulad ng iba, katulad ng lahat ng lalaking dumadaan sa landas ng mababae at nag-iwan lang ng kapahamakan. Pero hindi niya nahanap iyon. Ang nahanap niya ay isang kakaibang bagay, isang bagay na hindi niya may pangalan sa sandaling iyon. Ito ay parang pagtingin sa isang tao at pakilala sa isang uringang sakit na dala mo rin, na parang ang lalaking iyon, nang halos walang sinasabing anuman, ay nagpapakita sa kanyang sugat na katulad ng sa kanya. Kailangan kong tubig, sabi niya. Iyon ang unang bagay na lumabas sa kanyang bibig, at lumabas ito nang hindi nag-isip.
na parang ang katawan ay nagsalita na bago pa man magkaroon ng panahon ang kanyang ulo na magpasya kung dapat ba siyang magsalita o hindi. Tumango si Anselmo. Pumunta siya sa kalabaw at kinalak ang bote mula sa kanyang gamit, naglakad patungo sa bakot, hindi ito lumampas. Inabot niya ang kanyang braso at inalok ito. Lumapit si Cosima, kinuha ang bote at uminom. Ang tubig ay maligamgam dahil sa araw. Uminom siya ng dahan-dahan dahil alam niyang kung iinom siya ng sobrang bilis, ang walang lamang tiyan niya ay magrereklamo. Pagkatapos ay tinignan niya ang nga anak. Naunawaan ni Anselmo nang hindi niya hinihiling. Sinabi niyang babalik siya. Sinabi niyang pupunta siya sa kalapit na sakahan para tapusin ang kailangang tapusin, at sa pagbabalik niya, dadaan siya rundala ang tubig at kung ano ang mahahanap niya. Gusto ni Cosima na sabihing hindi na kailangan. Gusto niyang sabihin kaya niya ng maisa. Gusto niyang sabihin ang kahit anuman para protektahan ang kaunting pagmamalaki na natitira sa kanya. Pero tiningnan niya si Zeno na gising at sobrang tahimik, na may katahimikang taglay lang na masanggol kapag wala na silang lakas para umiyak. At nilunok niya ang kanyang pagmamalaki ng buo. Sinabi lang niyang maghihintay siya. Bumalik si Anselmo noong hapon. Ang araw ay bumababa na sa likod nga buro at ang langit ay may kulay kahel na suno na tanging ang timo lang ang marunong gumawa. May dala siyang dalawang sako na nakatali sa likod ng kalabaw. Ang isa ay may harina, ang isa ay may tuyong karne, isang piraso ngang tinapay, at isang bungkos ng nga kandila. Huminto siya sa parehong lugar kanina, sa labas ng bakot, at inilagay ang nasako sa lupa. Hindi siya pumasok, hindi siya humingi ng pahintulot na makapasok, hindi siya gumalaw na parang lalapit sa bahay. Nanatili lang siyang nakatayo ron, sa tabi ng kalabaw. Naghihintay na lumapit siya para kunin ang mga iyon. Natila naunawaan na ang bakot na kahoy na bulok na iyon ay hindi lang bakot, kundi hangganan sa pagitan ng mundo ni Cosima at na mundo sa labas at na ang hangganan na iyon ay dapat respetuhin hanggat hindi pa siya nakpapasya na maari itong lampasan. Pumunta si Cosima sa bakot. Kinuha ang masako. At sa unang pagkakataon ay tiniknan siya sa mata ng malapitan. Nakita niyang ang maitim na mamata na iyon ay mayroong bagay na katulad ng tahimik na tubig sa isang lawa, isang lalim na hindi nakikita mula sa malayo, isang kalungkutang itinatago ng napakalalim na tila halos kalmado na. Pinasalamatan niya ito. Isinuot muli nito ang sombrero at sinabing dadaan siya sa susunod na araw kung papayagan niya ito. At ganon na simula ang isang bagay na walang sinuman sa kanila ang naplano, na walang sinuman ang napangalan, na nangyari ng dahan-dahan gaya ng ugat ng isang halaman na tumutubo sa ilalim ng lupa nang hindi nakikita ng sinuman. Sa ikalawang araw, bumalik si Anselmo na may dala pang tubig. Sa pagkakataong ito ay nasa 2 bariles na nakatali sa kanyang likod. Pinuno niya ang tangke hanggang sa kalahati. Pinapanot siya ni Cosima mula sa loob ng bahay. Mula sa bintana, big-big ang makambal sa kanyang nga braso. Sa ikatlong araw, dumating siya ng mas maaga. Nang mababa pa ang sikat ng araw, tinali ang kalabaw sa isang poste, humingi ng permiso sa pamamagitan ng tango, at nagsimulang ayusin ang bakod. Nagtrabaho siya buong umaga nang walang sinasabing anuman. Binunot ang mabulok na poste. Nagdala ng bagong kahoy na hindi niya alam kung saan niya kinuha. Ibinaon niya ito, itinali, pinatibay. Nang matapos siya, ang bakod ay mukhang iba na. Mukhang may namamalasakit sa lugar na iyon. Binigyan siya ni Cosima ng isang basong tubig. Uminom si Anselmo. Ibinigay ang baso, nagpasalamat, at umalis. Sa ika-4 na araw, pumunta siya at tinignan ang bubong. Umakyat siya, nang hindi humihinging tulong. Nakayapak, gumagalaw ng may seguridad ng taong marami ng naayos na bubong sa kanyang buhay. Inayos niya, ang ngayero, tinapan ang nga butas gami ang puti na siya mismo ang nakmasagami ang kanyang nga paa. Sa unang gabi matapos ang pagkakayos ng dumaan ang malakas na hangin hindi narinig ni Cosima ang sipol na pumapasok sa masiwang na nagpapangini sa kanya sa ginaw. Ang bahay ay sarado, protektado, at ang pakiramdam na iyon ang seguridad napakasimple. Napakapangunahing pangangailangan ay may ginawa sa loob ni Cosima na hindi niya inaasahan. Pinaluwag nito ang buhol na dala niya sa kanyang dibdib, kahit kaunti lang, pero sapat para makahinga siya ng mas malalim. Sa ikalawang linggo, nagsimula ng bungkalin ni Anselmo ang lupa. Tiningan niya ang tuyong lupa kung saan sinubukan ni Cosima na magtanim at walang sinabi. Pero ang kanyang mamata ay ginawa ang mabagal na inspeksyon ng taong bihasa sa lupa ang taong marunong magbasa ng lupa gaya ng marunong magbasa ng libro ang iba. Noong susunod na araw, pumunta siya bitbit ang isang asarol at nagsimulang mahukay. Hindi kung saan nagtanim si Cosima, kundi sa ibang punto. Mas mababa, malapit sa kung saan ang lupa ay may bahagyang dalisdis. Tinanong ni Cosima kung bakit ron at hindi sa kabilang lugar. Ipinaliwanag ni Anselmo sa kakaunting salita, gaya ng dati.
Na ang tubig ulan kapag dumating na ay bababa mula sa burol at maipon sa punto na iyon. Sinabi niyang lupa ron ay mas maitim, mas mataba, na mas nagpapanatili ng moisture. Sinabi niyang ang kabilang lugar kung saan siya nagtanim ay matabang lupa, pagot, na ibinigay na ang lahat ng kaya nitong ibigay at ngayon ay gusto na lang magpahinga. Nakinig si Cosima at nakaramdam ngang kakaibang pakiramdam, isang uri nga hihiyan na hinaluan ng pahanga. Dahil napagtanto niya na ang lalaking iyon na tahimik ay mas naunawaan ang lupang iyon kaysa sa maintindihan niya kailanman. At ang trabahong ilang linggo na ginawa niya ng mag-isa, nakikipaglaban sa tuyong lupa, ay trabahong nasayang lang, dahil walang sinumang nagturo sa kanya na makinig sa kung ano ang sinasabi ng lupa. Hindi kailanman natulog si Anselmo sa loob na bahay. Sa mga araw na nananatili siya hanggang gabi, kapag ang trabaho ay umaabot hanggang paglubog ng araw, natutulog siya sa labas sa ilalim ng beranda, nakabalot sa kumot na nakatali sa kanyang upuan sa kalabaw. Naririnig siya ni Cosima na nagayos doon sa labas. Naririnig ang kanyang pahinga na kumakalmado. At nararamdaman niya ang parehong pakiramdam na naramdaman niya noong unang gabi. Seguridad. Ang seguridad ng pag-aalam na may taong naroon, na kung may papasok na ahas sa pintuan, kung may gala na hayop sa paligid ng bahay, kung may mangyari man sa dilim ng probinsya, hindi na siya mag-isa. At ang seguridad na ito, ang simpleng katotohanan na may isa pang pusong tumitibok malapit sa kanya, ay isang bagay na minamaliit ni Cosima sa buong buhay niya. Hanggang sa araw na nawala ito sa kanya dahil maunawaan mo lang ang halaga ng hindi pa isa pagkatapos mong makalipas ng 25 araw na may dalawang sanggol sa iyong mga braso sa isang probinsya kung saan ang katahimikan ay napakalaki kaya tila tapos na ang mundo at nakalimutan ka na nilang abisuhan. Maging ang kambal ay nagsimulang magbago. Si Zeno na naging sobrang tahimik noong nga araw ngang gutom at takot, ay bumalik sa pagyak ng may lakas. Iyong iyak ng isang sanggol na nagrereklamo dahil gusto niyang kargahin. Dahil basa siya. Dahil ang mundo ay hindi umikot sa ritmo na gusto niya, si Leda, na naging mahina pagkatapos ang laknat, ay nagsimulang tumaba, makaroon ng gabilbil sa braso at hita na siyang pinakamagandang tanda na ang isang bata ay busok. Mas mayos nang kumain si Cosima. Ngayon ay nagdadala na si Anselmo ang supply kada linggo, harina, beans, tuyong karne, minsan ay piraso ang sariwang karne na nakukuha niya kung paano. At sa pagkain nasa katawan, ang gatas ay bumalik na malakas, sagana, sapat para sa dalawa. May maga-umaga na pinapasuso ni Cosima ang kambal habang nakaupo sa ilalim ng bagong beranda na pinatibay ni Anselmo. Pinapanot ang lupa kung saan ang mga unang usbong na berde ay nagsisimulang sumulpot mula sa lupa. At nakaramdam siyang isang bagay na matagal na niyang inakalang hindi na niya mararamdaman muli. Hindi pa ito kaligayahan, ito ay isang bagay bago pa ang kaligayahan, isang bagay na nauna, gaya ng liwanag ang langit bago sumikat ang araw. Iyon ay pakiramdam na marahil, sadyang marahil, ang nga bagay ay maaring maging iba. Pero sa probinsya noong mga panahong iyon, kapag may nagsimulang maging maayos, ang mundo ay tila nagsasalos. Tila may isang puwasang hindi nakikita na tumitingin sa tao na sisimula ng bumangon at nagsasabing, hindi ganun kabilis. Nangyari iyon sa isang hapon ng mabigat na sikat ng araw iyong mga hapon na kahit ang mga hindi si Anselmo iyon. Isa iyon sa nakasakay sa isang kabayong mukhang maayos, mataba, at makintap ang balahibo iyong uringang hayop na mga mayayaman lang ang nakakapagpanatili. Ang lalaki ay may suot na malinis na damit, bagong sombrero, at may latigong katat na nakatali sa kanyang upuan. Huminto siya sa harap ng bahay nang hindi tinatanggal ang sombrero, nang hindi bumababa. Tinitignan si Cosima mula ulo hanggang paa, na may tingin ng makapangyarihang tao kapag tinitinan ang mataong itinuturing niyang maliit. Sinabi niyang siya ay nagmula sa utos ni Don Marzio. Sinabi niyang si Don Marzio ang may-ari ng lupang iyon na may mga dokumento sa munisipyo na magpapatunay nito, at nabalitaan niya na may mga taong naninirahan doon ng walang pahintulot. Sinabi niyang si Don Marzio, bilang isang Kristiyano at taong may mabuting puso, ay nagbibigay ngang 30 araw kay Cosima para umalis, pero kung sa 31 araw ay naroon pa rin siya, ang mga bagay ay malulutas sa ibang paraan. Hindi niya sinabi kung anong paraan. Hindi na kailangan. Ang latigong nakatali sa kanyang upuan ay sapat na ang sinasabi. Pinaikot ng lalaki ang kabayo at bumaba sa burol nang hindi na lumingon. Nanatiling nakatayo si Cosima sa bakuran bitbit ang braso na nakalaylay sa gilid at may ginaw sa tiyan na walang kinalaman sa temperatura. 30 araw. 30 araw. At mawawala sa kanya ang tanging bubungan na mayroon siya. Ang bubungan na inayos ni Anselmo, ang bakod na itinayo ni Anselmo, ang lupang tinuruan ni Anselmo na magbunga muli. Lahat iyon ay maaring makuha sa kanya sa loob ng 30 araw. Dahil ang isang lalaking may mga dokumento sa munisipyo at latigo sa upuan ay nakpasyang kaya niya. Nang dumating si Anselmo nung hapon at makita ang kanyang muha, agad niyang nalaman na may nangyari. Ikinuwento ni Cosima ang lahat.
Sinabi niya ang bawat salitang sinabi ng lalaking nakasakay sa matabang kabayo. Nakinig si Anselmo ng tahimik, nakaupo sa trosong punong olibo kung saan siya nakpapahinga. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago, pero nang banggitin ni Cosima ang pangalan ni Don Marzio, may isang bagay sa mga mata ni Anselmo ang kumilos isang mabilis na anino, gaya ng ulap na dumadaan sa harap ng araw. Sinabi lang niya ang apat na salita na nakpalamig at nakpainit sa dugo ni Cosima sa parehong pagkakataon. Kilala ko ang lalaking ito. At hindi na siya naksalita pa. Tumayo siya, kinuha ang asarol, at pumunta sa bukit na tila walang nangyari. Pero napansin ni Cosima na hinahampas niya ang gamit sa lupa ng may lakas na hindi pang trabaho. Iyon ay ibang bagay. Iyon ay lakas ng lalaking lumalaban sa isang labanan sa loob ng kanyang sarili at ginagamit ang katawan para hindi na iyon makawala. Noong gabing iyon, matapos makatulog ang mga kambal at ang lampara ay naglalabas ng nanginginig at kulay kahel na liwanag sa mga pader na bato, si Cosima ay naupo sa pintuan at tumingin sa langit. Ang nabituin sa timok ay isang bagay na ang hindi pa nakakakita ay hindi makakaimagina. Hindi iyon ang namahiyain na tuldok na lumilitaw sa itaas ang malungsot. Sila ay libo-libo. Isang puting alpombra na humahati sa dilim mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Napakalapit kaya may impresyon ka na kung aakyat ka sa bubong at iabot ang iyong braso, ang iyong nga daliri ay makakahipo sa liwanag. Lumitaw si Anselmo sa tabi niya ng walang ingay, gaya ngang ginagawa niya palagi, na tila ang kanyang nga paa ay natutong lumakad nang hindi sinasaktan ang katahimikan. Naupo siya sa lupa, isinandal ang kanyang likod sa paderang bahay at nanatiling nakatingin sa parehong langit. Lumipas ang mahabang oras na walang nagsasalita sa dalawa. Nanatiling naghihintay si Cosima dahil natutunan niyang nagsasalita lang si Anselmo kapag handa na ang nga bagay para sabihin gaya ng prutas na nahuhulo sa puno kapag hino na. At dun, sa kabing iyon na may sobrang daming bituin at sobrang daming katahimikan, ikinuwento ni Anselmo. Ikinuwento niya ng dahan-dahan, sa boses na mas mahina kaysa normal. Nang hindi tinitiknan si Cosima, tinitiknan lang niya ang dilim ngang probinsya, na tila nakikipag-usap siya sa mapuno, sa mahayop, sa gabi, at si Cosima ay isang taong malapit lang para makarinig. Sinabi niyang may asawa siya na ang pangalan ay Livia, at na may maliliit na kamay at paraan ng pagtawa na nagpapagaan sa hangin sa paligid. Sinabi niyang si Livia ay anak ng isang tagagawa ang gamit ng kabayo sa isang malayong bayan, na natuto siyang manahin ng katat bago pa man matuto ang tela. At nang tanungin siya ni Anselmo kung papakasalan siya nito, sinabi niyang bago pa man niya matapos ang pangungusap, na tila alam na nito na tatanungin niya ito. Na tila nagdesisyon na ito bago pa man siya magdesisyon. Sinabi niyang nakaroon silang anak, isang batang tinawag nilang Lucha, dahil ipinanganak siya sa isang malinaw na araw ng Hunyo, na ang langit ay napakalinaw kaya makikita mo ang nga bughaw na bundok na nanginginis sa abot tanaw. Sinabi niyang si Lucha ay may malalaki at mausisang mga mata, na nagtatanong ng pangalan ng bawat hayop, bawat halaman, bawat bituin sa langit, at na si Anselmo ay nag-imbentong nga pangalan kapag hindi niya alam ang totong sagot. Para lang makita ang bata na ngumiti. Sinabi niyang nang si Lucha ay 4 na taong gulang, isang laknat ang dumating sa rehiyon, hindi lang basta laknat, iyong nananggagaling sa malayo, na pumapasok sa mga bahay nang hindi humihingi ng permiso at kinukuha ang sinumang makasalubong sa kanilang landas. Tinatawa ito nga tao na masamang laknat dahil mabilis itong sumalakay. Sinusuno ang katawan mula sa loop, at hindi nagbibigay nga oras para sa anuman. Si Anselmo ay wala sa bahay nang dumating ang laknat. Pumunta siya sa isang bayan na 3 araw ang layo para ibenta ang ilang baka at bayaran ang mga utang na sumasakal sa kanila. Isang linggo, ang sabi niya kay Livia bago umalis. Isang linggo at babalik ako. Nang bumalik siya, natakpuan niya ang bahay na tahimik, isang katahimikan na nalaman niya, bago pa man siya bumaba sa kalabaw, na hindi katahimikan ngam gataong natutulog. Iyon ay katahimikan ngang pakawala. Si Livia ang unang namatay. Sinusubukang alagaan si Luce. Tumatangging lumayo sa tabi nga anak. Kahit noong ang lagnat ay kumapit na rin sa kanya, ikinuwento sa kanya ang isang kapitbahay pagkatapos na ayaw ni Livia ngang tulong, na sinabi niyang mananatili siya sa tabi ngang bata, na hindi niya ito itataboy, na ang Diyos na ang bahala sa kanilang dalawa. Si Lusa ay namatay 2 araw pagkatapos ng kanyang ina, sa mga bisi ng kapitbahay na iyon, sa edad na 4 na taon at 3 buwan. Dumating si Anselmo isang araw matapos nilang ilibing ang anak, isang araw, 24 na oras na nagiwalay sa kanya mula sa pagkakataong mayakap si Luce sa huling pagkakataon, mula sa pagkakataong may masabi sa kanya, mula sa pagkakataong kahit papaano ay maging naroon siya noong gumuho ang mundo sa kanya. Hindi umiyak si Anselmo habang ikinukwento ito kay Cosima. Ang kanyang boses ay hindi nangangatok. Ang kanyang nga mata ay hindi nabasa, nagsalita siya ng may katuyuan na mas matindi pa sa anumang iyak, dahil iyon ay boses ngang taong naubos na ang lahat ng luhang mayroon siya. At ngayon,
Ang natira na lang ay ang katotohanan. Tuyo, hilaw, walang anumang takip na magpapalambot rito. Sinabi niyang matapos ang libing. Nanatili siyang 3 araw na nakaupo sa upuan kung saan laging nananahi si Livia, nang hindi kumakain, nang hindi umiinom, nang hindi nakakatulog ng maayos. Sinabi niyang noong 2 araw, tumayo siya, sinakyan ang kalabaw, at nagsimulang maglakad hindi patungo sa tiyak na lugar, kundi basta malayo. At mula noon, 6 na taon na ang nakalipas. Napalipat-lipat siya sa masakahan, mula sa lupa patungo sa lupa, nagtatrabaho sa mabaka, nagayos ng mga bakot, nagbubungkang ang lupa, gumagawa ng kung ano ang makakaya, natutulog kung saan siya pinapatulog, kumakain ng kung ano ang ibinibigay sa kanya, at bitbit ang utang na walang trabaho sa mundo ang makakabayad. Ang utang ng hindi pagiging naroon, ng pagpili sa paglalakbay sa halip na manatili malapit, ng pagkalkula na ang 1 linggo ay walang pagkakaiba. Nung ang 1 linggo ay gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa mundo, nakinig si Cosima nang hindi siya pinapatigil. Nang matapos si Anselmo, bumalik ang katahimikan, pero iyon ay katahimikang iba sa lahat ng iba pang katahimikan na ibinahagi nila. Iyon ay katahimikan ng 2 taon nakpalitan lang ang isang bagay na walang pagbabalik, isang bagay na, kapag nasabi na, ay nagbabago habang buhay sa distansya ng 2 katawan. Si Cosima ay hindi nagsabi ng anumang magandang pangungusap, walang inihandang salita ng ginhawa. Ginawa niya ang tanging bagay na naramdaman niyang dapat niyang gawin. Inabot niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Toron sa lupang nabungkal, nang hindi hinihigpitan, nang hindi hinihila, hinahayaan lang ang kamay na magpahinga, na tila nagsasabing, narito ako, at ito lang ang mayroon ako para ialay sa iyo. Pero ito ay sa iyo. Hindi binawi ni Anselmo ang kanyang kamay, nanatili silang nakaupo roon, parehong nakatingin sa langit, nakatali sa kakaunting haplos na iyon na naglalaman ng isang bagay na sobrang laki para mailagay sa isang salita. At naunawaan ni Cosima noong gabing iyon, isang bagay na nun ay inakala lang niya. Naunawaan niya kung bakit hindi na nakapapatuloy si Anselmo sa kanyang landas nang makita niya ito kasama ang makambal sa harap ng bahay. Hindi ito kawanggawa, hindi ito kabutihan ng isang estranghero. Iyon ay lalaking minsang nabigo sa pagiging naroon kailangan nila siya. At hindi nakakayanin na dalhin ang kasalanang iyon sa pangalawang pagkakataon. Hindi siya naroon para lang sa kanya, naroon siya para rin sa kanyang sarili. Naroon siya dahil bawat yero na inaayos niya, bawat baldeng tubig na dinadala niya, bawat usbong na binubunot niya mula sa tuyong lupa, ay paraan para sabihin kay Livia at Luce, nasaan man sila, na natutunan niyang ang lalaking, iyon ay mananatili na. Ang nga araw na sumunod ay nakaroon ng kakaibang bigat. Bawat bukang liwewe ay isang araw na bawas sa deadline ni Marzio. At ang invisible na countdown na iyon ay lumilipat sa maliit na bahay na parang anino ng buwitre na umiikot sa itaas laging naroon, laking nakpapaalala. Nagtatrabaho si Anselmo ng may parehong dedikasyon gaya ang dati, pero napapansin ni Cosima na umaalis siya ng maaga, bago pa sumikat ang araw. At minsan ay nawawala ng ilang oras. Sumasakay siya sa payat na kalabaw at bumababa sa landas. Babalik lang noong hapon na may mukhang sarado at katahimikang iba sa dati isang katahimikang may amoy ng isang napigilang pagtatalo. Sa 2 pagkakataon na nangyari iyon, hinintay siya ni Cosima na bumalik, pinainitan ang kape sa kalan, at inilagay ang tasang lata sa kanyang kamay, nang hindi nagtatanong. Uminom si Anselmo ng dahan-dahan, tinitigan siya at sinabi lang na sinusubukan niyang mag-ayos. Nakilala niya si Marzio sa loob ng maraming taon, na nagtrabaho siya sa malupain nito dati at sinusubukan niyang makahanap ng paraan para makipag-usap. Naramdaman ni Cosima ang takot na humigpit sa kanyang dibdib, dahil ang makipag-negosasyon sa isang makapangyarihang lalaki sa timo noong nga panahong iyon ay parang gustong makipagkasundo sa isang lobo. Maari kang magsalita, pero ang nagpapasya sa huli ay laging ang lobo. Noong isang mainit na umaga, nang 12 araw na lang ang natitira bago ang deadline, bumalik si Anselmo mula sa isa sa malabas na iyon at naupo sa bangko ng beranda. Ang kanyang mukha ay may ekspresyong hindi pa nakikita ni Cosima. Hindi ito pakatalo. Hindi ito pakapanalo. Ito ay desisyon ang ekspresyon ng taong nagtimbang ng ang lahat ng dapat timbangin at nakarating sa isang huling numero. Sinabi niyang pumapayag si Marzio na ibenta ang kapirasong lupang iyon, hindi dahil sa kabutihan, hindi dahil sa habak, hindi dahil sa anumang mukhang disensang tao, kundi para sa isang presyo. At ang presyo ay iyong hinihingi palagi ng nga lalaking tulad ni Marzio mula sa mga taong tulad nila. Gusto nga lalaking iyong ang 20 baka. Hindi niya gusto ang perang papel na nawawalan ng halaga at nagiging alikabok. Gusto niya nga mahayop. Ang tunay na perangang timog. Ang tanging yaman na naglalakad gamit ang sariling mabinti at hindi nawawalan ng halaga. Cosima, narinig niya ito at naramdaman niyang nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang nga paa. 20 baka. Wala siyang kahit isang manok. Wala siyang payat na kambing.
Wala siyang anuman kundi 2 anak. Isang bahay na hindi man lang sa kanya. At ang nga damit na suot niya. Pero hindi pa tapos si Anselmo. Sinabi niyang sa loop niya na taon na yon na naglalakbay sa timog, nagtatrabaho sa sakahan ni Geba, natutulog sa labas, at sa matigas na sahig, halos wala siyang ginastos sa kanyang kinikita. Wala siyang mapagastusan, wala siyang pagastusan, wala siyang anumang dahilan para gumastos. Bahagi nga tatanggap niya ay pera, na itinatago niya sa isang bak na katat na nakatali sa ilalim ng kanyang upuan sa kalabaw. Ang ibang bahagi ay mahayop. Mabaka na ibinibigay sa kanya nga maari bilang bayad para sa magandang serbisyo at na pinapakawalan niya sa mga pastulan ng mga kakilalang nakakala sa 3 o 4 na ari-arian. Sa kabuuan, si Anselmo ay nakapag-ipon ng 18 baka. 18. Kulang na lang ng 2 para sa presyo ni Marzio. 18 baka. Lahat iyon ang pagkaari ng lalaking iyon sa mundo. Iyon ang kanyang seguridad, ang kanyang katandaan, ang tanging bagay sa pagitan niya at nga matinding kahirapan. At sinasabi niya ron na nakaupo sa bangkong kahoy na siya mismo ang nakmartilyo. Sa kamadong boses ng taong nagdesisyon na at hindi nababalik, na ibibigay niya ang lahat sa lalaking iyon. Cosima, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang nga binti at humihigpit ang dibdib sa paraang masakit. Sinabihan niya ito na hindi niya matatanggap, na iyon ay kabaliwan, na maiwan siyang walang anuman sa mundo, na walang taong nasa tamang pag-isip ang magbibigay nga lahat ng mayroon siya, para sa lupang hindi man lang sa kanya, para sa babaeng bago lang niyang nakilala, para sa 2 anak na hindi naman niya kadugo. Hinayaan siyang magsalita ni Anselmo, hinintay na matapos ang bawat salita. Hinintay na bumalik ang katahimikan at pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na itatago ni Cosima habang buhay. Sinabi niyang 6 na taon na ang nakalipas, wala siya nung si Livia. Livia ay nangailangan ng presensya na wala siya nung tinatawag siya ni Luce sa gabi na ang katawan ay nanininga sa laknat, na wala siya, at ang pagkawala na iyon ang sumira sa bawat piraso ngang kung ano ang nasa loob niya. Isa-isa, parang mga anay na kumakain sa kahoy hanggang wala nang matira. Sinabi niyang ang Diyos o ang Tadhana o anumang namamahala sa malandas ng malaki sa mundong ito, ay inilagay siya sa landas na iyon nung hapon na iyon. Sa sandaling iyon kung kailan ang isang babaeng may 2 anak sa dibdib ay nangangailangan ng isang tao. Sinabi niyang ang 18 baka ay walang halaga kumpara sa bigat ng pagtalikod at pag-alis. Alam ang alam niya. Sinabi niyang mas gusto niyang manatiling walang anuman at matulog ng may kapayapaan, kaysa magtago ang kawan at dalhin habang buhay ang katiyakan na nabigo siya muli. Sinabi niyang ang 2 kulang ay mahahanap din niya, na magtatrabaho siya, na makakahanap siya nga paraan. Dahil ang nga tao sa timog ay laging nakakahanap gandaan kapag ang layunin ay tama. Umiyak si Cosima. Umiyak siya sa paraang hindi niya ginawa mula nung gabi na buksan niya ang istante at makita ang kawalan na iniwan ni Silvano. Pero ang iyak na iyon ay ibang-iba ang kalikasan. Hindi ito iyak ng pakiwan. Iyon ay iyak ng taong. Pagkatapos ang mahabang panahon ng paniniwala na alam lang ang mundo ang kumuha, natuklasan na ang mundo ay marunong din magbigay at na kung minsan, ang ibinibigay nito ay dumarating sa paraang pinaka-imposible. Sa paraang ang isang lalaking tahimik, punong sugat sa loop, nakasakay sa isang payat na kalabaw na lumitaw ng walang anumang pangako. At paunti-unti, araw-araw, kilos-kilos, ay naging pinakamahalagang bagay na mayroon siya. Hindi pa ito pag-ibig. O marahil ay iyon na. Pero isang uri ng pag-ibig na sobrang bago at sobrang marupok kaya natatakot si Cosima na tignan ito ng diretso sa muha. Gayang taong nagpoprotekta sa apoy ng kandila gamit ang kanyang kamay, alam na kung ihipan ng malakas ng hangin, mawawala ang lahat. Umalis si Anselmo bago sumikat ang araw kinabukasan. Sinabi niyang pupunta siya para kunin ang 18 baka kung saan ang nga ito nakakalat at maghahanap siya ngang paraan para makuha ang 2 kulang. Sinabi niyang babalik siya bago ang deadline. Nanatili si Cosima sa pintuan ng bahay bitbit si Zeno sa kanang braso at si Leda sa kaliwa. Pinapanot itong mawala sa landas sa dilim ng bukang liwewe. At naramdaman niya ang dibdib na humihigpi sa paraang pamilya na pamilya. Dahil ang takpong iyon ay naranasan na niya. Naranasan na niyang manatili sa parehong pintuan. Bitbit ang parehong nga braso na abala. Pinapanot ang lalaking bumababa sa parehong landas at nawawala sa kurbada. Nung huling beses na nangyari iyon, hindi bumali ang lalaki, at kahit na sinasabi sa kanya ng lahat sa loob niya na si Anselmo ay iba, na si Anselmo ay ibang klaseng tao, na si Anselmo ang uri nga lalaking ginagawa ang kanyang sinasabi at bumabalik kapag sinabi niyang babalik siya. May isang bahagi siya, isang maliit na bahagi, nakatago, sugatan, na bumubulong sa kanyang tainga ng mahina. Paano kung hindi siya bumalik? Paano kung katulad lang siya? Paano kung ang bawat lalaking bumababa mula sa burol na ito ay basta na lang naglalaho? Itinaboy ni Cosima ang kaisipang iyon gaya ng pagtaboy sa langaw gamit ang mabilis na galaw ng invisible na kamay ng pananampalataya. Pero ang kaisipan ay bumalik at bumalik pa rin,
Dahil ang lumang takot ay hindi madaling mawala. Ang lumang takot ay may malalim na ugat. Lumipas ang maaraw ng dahan-dahan, gaya ng paglipas sa timog kapag may hinihintay na tao. Inalagaan ni Chosima ang kambal, inalagaan ang taniman na ngayon ay nasisimula na mapakita ng matigas na tanda ng buhay, ilang usbong na berde na sumusulpot kung saan dati ay alikabok lang, ilang dahon na bumubukat-kat ng dahan-dahan. Na tila ang lupa mismo ay nakdesisyon na magtiwala sa taong naalaga rito. At bawat bukang liwewe. Si Chosima ay bumabangon. Pumupunta sa pintuan ng bahay. Tinitiknan ang daan at nagbibilang. 8 araw na lang. 7, 6. At hindi bumabalik si Anselmo. Noong ika-5 araw bago ang deadline, nagising si Zeno sa gabi ng may kakaibang iyak. Kinuha ni Chosima ang bata sa kanyang mga braso at naramdaman na ang maliit na katawan ay mainit, lagnat. Ang parehong lagnat na kumuha kay Leda linggo ang nakalipas, ngayon ay nasa kapatid na. At sa pagkakataong ito, si Chosima ay makisa muli. Makisa na may 2 sanggol. May deadline ng pagpapalayas na tumatakbo, may lalaking nangakong babalik na hindi pa bumabalik, at ang gabi sa timok na pumapasok sa bintana gaya ng hayop na hindi inimbita. Mahigpit niyang niyakap si Zeno sa dibdib, binasa ang tela sa tubig, nagdasal, at habang nagdarasal, tinitiknan niya ang pinto at tinatanong ang sarili kung ang Diyos ay nagpadala kay Anselmo para lang ipakita sa kanya na ang mabubuting bagay ay umiiral o kung nagpadala siya rito para manatili. Ang lagnat ni Zeno ay tumagal ng 2 gabi. 2 gabi na hindi natulog si Chosima, hindi kumain, hindi gumawa ng anuman kundi ang hawakan ang bata sa kanyang dibdib at palitan ang basang tela sa kanyang noo kada beses na ang tela ay umiinit. Si Leda ay natutulog sa kahon sa tabi ng kama, tahimik, na tila alam na hindi ito ang oras para humingi ng atensyon. Noong ika-2 gabi, nang ang dilim ay pinakamabigat at ang katahimikan ng probinsya ay tila humihipit sa mga pader ng bahay, ang lagnat ay nawala. Naramdaman ni Chosima ang katawan ng anak na lumalami ng dahan-dahan. Naramdaman niya ang pahinga nito na kumakalmado. Naramdaman niya ang maliliit na kalamnan na lumuluwag sa kanyang mga braso, gaya ng taong nagpapalayang ang bigat na hawak niya. Inilapat niya ang kanyang bibig sa noo ni Zeno at nagpasalamat sa Diyos sa mahinang boses. Sa boses na putol-putol ng taong wala ng lakas para magdasal ng maayos. Pero nagdarasal pa rin dahil sa timok. Ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng magandang boses. Kailangan lang nito na maging totoo. Kinabukasan, bitbit ang 2 anak na natutulog at ang sikat ng araw ay mahina pa sa abot tanaw. Si Chosima ay pumunta sa pintuan at tiningnan ang daan. 3 araw na lang ang natitira sa deadline ni Marzio. Ang landas ng pulang lupa na bumababa mula sa burol ay bakante. Gaya ng pagbaba nito araw-araw simula nang umalis si Anselmo. Naramdaman ni Chosima ang higpit na iyon sa kanyang dibdib na pamilya siya. Ang buhol na nabubuo sa pagitan ng matadyang at ng puso, kada beses na ang pag-asa at ang takot ay natatakpo sa parehong lugar. Bumalik siya sa loop, sinindihan ang kalan, pinainitan ang tubig, gumawa ng sopas gamit ang natitirang harina at kumain ng dahan-dahan. Pinipilit ang bawat subo, dahil kailangan ito ng katawan, kahit wala ang gana. Pagkatapos ay hinugasan niya ang kanyang muha, itinali ang kanyang buhok, kinuha ang kambal, naupo sa ilalim ng beranda at nahintay. Dahil iyon ang tanging bagay na alam niyang gawin kapag tinatanggalan siya ang mundo ang kapangyarihang kumilos. Ang penultimong araw bago ang deadline ay sumapit na madilim. Ang langit ay puno ng mababang ulap, mabigat, iyong sa timog na maaring mga hulugan ng ulan o walang mangyayari. Dahil ang timog ay ganun, nangangako pero hindi laging tumutupad. Ginugol ni Chosima ang buong umaga sa ilalim ng beranda, nahahati sa paalaga sa kambal at patitingin sa landas. Kada sandali ay tumatayo siya, pumupunta sa bakot na inayos ni Anselmo, ipinapatong ang kanyang mga kamay sa matibay na kahoy at nananatiling nakatingin doon sa abot tanaw. Sinusubukang makakita nga anumang gumagalaw sa kurbada. Sa ibaba, wala, tanging ang hangin lang na nakpapalipat ng alikabok at ang mga puno ng kaktus na hindi gumagalaw gaya ng gwardiya sa isang abandonadong kaharian. Noong hapon ng araw na iyon, nang ang araw ay bumababa na sa likod ng gaulap at ang langit ay naging halongang kulay abo at kahel, may narinig si Chosima na ingay. Hindi iyon ang hangin, hindi iyon hayop, iyon ay ingay na kilala niya, pero inabot ng ilang segundo bago niya natukoy, dahil matagal na niyang hindi naririnig. Iyon ay unga-unga nga baka, mahina sa simula, nahahalo sa hangin, pero lumilinaw sa bawat sandali, at pagkatapos ay nakita niya ron sa kurbadang landas, isang ulap nga alikabok na umaangat at salub nga alikabok, mahugis na gumagalaw. Baka, isang linya nga baka na dahan-dahang umaakyat sa burol at sa likuran nila, nakasakay sa payak na kalabaw na kayumanggi. Bitbit ang sombrero na malapa ang brima kami siyang gawa sa magaspang na bula na puno nga alikabok ng daan. Si Anselmo ay dumarating. Ginagabayan ang nga hayop ng kalmado, nang may pasyenteng paraan ng taong bihasa sa magabaka sa buong buhay niya.
Ginagabayan ang bawat isa sa makipot na landas ng walang pagmamadali, walang sigaw. Tanging magpatuno lang ang dila agalaw ngamay. Naramdaman ni Chosima ang kanyang binti na bumibigat. Kinailangan niyang humawa sa bakot para hindi bumaksa, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa ginhawa. Isang ginhawa na sobrang laki kaya hindi alam ngatawan kung paano ito ipoproseso. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na ginagawa ng katawan kapag ang emosyon ay mas malaki kaysa sa kakayahang maglaman nito. Umiyak siya. Umiyak ron na nakatayo. Nakahawak sa bakot kasama ang makambal na natutulog sa loob ng bahay. Tinitinan ang lalaking iyon na umaaya sa burol kasama ang ngebaka sa likuran niya. Binilang niya. Binilang niya ng 2 beses para masiguro. 21 hindi 18. 21. Hindi lang pala niya nahanap ang 2 kulang. Nakahanap siyang 3. Nang makarating si Anselmo sa harap ng bahay at bumaba mula sa kalabaw, nakita ni Chosima na mas payat siya kaysa noong umalis. Ang mukha ay nakalubog, ang balbas ay makapal na, ang mata ay may malalim na eyebags ng taong kakaunti lang ang tulog at masyadong malayo ang nilakad. Pero may isang bagay sa mata na iyon na hindi niya nakita noon, isang bagay na hindi lungkot, hindi pagod, hindi ang matandang sakit na dala-dala niya palagi. Iyon ay ibang bagay, iyon ay ekspresyon ng isang lalaking sa unang pagkakataon sa maraming taon ay nakagawa ng bagay na may kabuluhan, na naglagay ng bawat gramo ng lakas na natitira sa kanya sa serbisyo ng isang bagay na karapat-dapat. Naglakad si Chosima patungo sa kanya, tumigil sa harap niya, tinignan siya sa mata at ginawa ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa, na hindi niya alam na gagawin niya hanggang sa sandaling gawin niya ito. Inilagay niya ang 2 kamay sa mukha nito, naramdaman ang magaspang na balbas sa kanyang palad, naramdaman ang init ng balat na sunog sa araw, at ipinatong ang kanyang nusanu nito. Nanatili silang ganun, nusanu, nang tahimik. Sa gitna ng bakuran, kasama ang mabaka na humuhuni sa paligid at ang langit na nagiging gabi sa itaas nila, walang sinuman sa dalawa ang nagsalita. Hindi na kailangan. May mabagay na hindi kasya sa masalita, at iyon ay isa sa masandaling iyon. Ikinuwento ni Anselmo pagkatapos, noong nakaupo na sila sa ilalim ng branda na may tasang kape sa kamay at ang makambal ay gising sa mabraso ni Chosima, na ang 2 baka na kulang ay nakuha niya mula sa isang matandang sakero na kakilala niya sa loob ng maraming taon. Sa bahagi ng isang malayong bayan, sinabi niyang nag-alok siya ng 2 buwang trabaho kapalit ng 2 baka 2 buwang mabigat na trabaho, pagbubungkal ng lupa, paggawang ng bakot, paggabay sa kawan sa ilalim ng araw at ulan. Tinanggap ng matanda. Pero gusto niyang magsimula agad ang trabaho. Nagtrabaho si Anselmo. Nagtrabaho siya ng walang tigil, araw at gabi. Pinagsama ang ilang linggong serbisyo sa loob ng ilang araw. Natutulog ng 2 hanggang 3 oras kada gabi at ginugugol ang natitirang oras sa trabaho. Dahil alam niyang tumatakbo ang deadline at ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na bawas sa pagitan ni Chosima at ng kalsada. Ang matandang sakero ay sobrang namangha sa dami ng trabaho na nagagawa ng payat na lalaking iyon kaya sa huli, hindi lang 2 baka ang ibinigay, kundi 3. Ang pangatlo, sabi ng matanda, ay para sa dangal. Dahil matagal na siyang hindi nakakita ng laking nagtatrabaho ng ganun para sa taong hindi naman niya kadugo. Kinabukasan, inihiwalay ni Anselmo ang 20 baka, iniwan ang dada na baka na nakatali sa pastulan ng bukit. Sinakyan ang kalabaw ng maaga at bumaba sa burol kasama ang mga baka. Pumunta siya sa ari-arian ni Marzio na may kalahating araw na layo. Hindi sumama si Chosima. Nanatili siya sa bahay kasama ang kambal. Nagdarasal ng may paraang humahalo ang ama namin sa mga pangako sa mga pakiusap. Pakiusap sa mga kasunduan, natila na sa isang tapat na usapan sa Diyos, na sinasabing, dumaan na ako sa lahat ng ipinadala mo sa akin, tiniis ko na ang dapat kong tiisin. Ngayon hinihiling ko lang ito, itong bagay lang na ito, gawin mo na bumalik ang lalaking ito na dala ang lupa sa kanyang makamay. Si Anselmo ay bumalik nung hapon, bumaba mula sa kalabaw, naglakad patungo kay Cosima, kinuha mula sa kanyang kamiseta ang isang nakatuping papel at inilagay sa kamay nito. Iyon ang kasulatan ng pamamay-ari ng lupa. Si Marzio ay pumirma kasama ang nga testigo at ang lahat ng paraan na ginagawa noong nga panahong iyon. Ang kapirasong tuyot na lupa sa tuktok ng burol, ang inayos na bubong, ang bagong bakot, at ang taniman na nagsisimulang magbunga, ay pag-ari na ni Chosima. Ang kanyang pangalan ay naroon na, nakasulat sa tinta sa isang papel na mas mahalaga kaysa sa kahit anong hawak niya sa buong buhay niya. Tiningnan ni Chosima ang papel, tiningnan si Anselmo, at sa unang pagkakataon simula nang makakilala sila, siya ang hindi makapagsalita. Ang masalita ay hindi lang lumalabas. Naipit sa kung saan sa pagitan ng puso at lalamunan. Na nakabote sa trapiko ng nga emosyon na sobrang laki para sa isang bibig lang. Naintindihan ni Anselmo. Lagi niyang naintindihan. Alam niyang basahin ang katahimikan nito gaya ng pagbasa sa lupa, at sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon,
ngumiti siya. Hindi ito malawak na ngiti, hindi ito ngiti na may tawa. Ito ay mali at tahimik na ngiti na lumitaw sa gilid ng kanyang labi at umakyat ng dahan-dahan hanggang sa kanyang mata, nagbibigay liwanag sa mukha na may marka ang araw at sakit. Gaya ng lamparan na nagbibigay liwanag sa madilim na sili. At nakita ni Cosima sa ngiting iyon ang isang bagay na nakbabago sa lahat sa loob niya. Nakita niyang si Anselmo ay hindi nakbigay ng 20 baka dahil sa awa, o dahil sa kasalanan, o dahil sa obligasyon. Ibinigay niya ang mga iyon dahil gusto niyang manatili. Dahil sa isang sandali sa pagitan nege pagayos nege bubong, pagtatanim nege buto, pagdadala nege harina, at pagtulog sa ilalim ng beranda ang lalaking iyon na sumumpa sa kanyang sarili na hindi na muling papayagan ang sarili na mahangat ng kahit ano, ay muling nahangat. At ang gusto niya ay naroon, sa harap niya. Hawa ang isang papel-bitbit ang makamay na nangangato at tinitignan siya ng mga mata, na nagsasabingan lahat ng hindi masabingan kanyang bibig. Ang nga buwan na sumunod ay naging panahon ng pagbuo, hindi lang ng bapader at mga taniman, kundi ngang isang bagay na pareho nilang natututong itayo ng makasama, nang walang manual at nang walang pagmamadali, isang buhay. Si Anselmo ay lumipat ng permanente sa maliit na bahay, hindi sa loob ng bahay, hindi pa. Nagtayo siya ng maliit na silid sa tabi nito gamit ang kanyang nga kamay na bato at kahoy kung saan siya natutulog at naglalagay nga kanyang nga gamit. Pero sa bawat linggong lumilipas, ang distansya sa pagitan ngang silid na iyon at ng bahay ni Cosima ay umili hindi sa metro, kundi sa lahat ng iba pa. Nakakape siya sa umaga sa kusina nito, nagahapunan sa gabi kasama ito, karga ang kambal habang nagpapahinga si Cosima, kumakanta para patulugin si Zeno at Leda, malumang kanta na sinasabi niyang kinantan kanyang ina sa kanya sa isang boses na hindi maganda sa pandinig, pero may kagandahan ng ibang uri, ang kagandahan ng isang lalaking matigas na nagpapalambot ng lupa para patulugin ang mga bata. Ang lupa ay sumagot sa trabahong dalawa. Ang taniman na itinanim ni Anselmo sa tamang lugar, kung saan naipon ang tubig, ay nagbigay ng beans, patatas, kalabasa, bigas. Ang tangka ay nananatiling puno dahil nahukay si Anselmo ang daanan na nagdadalain tubig ulan mula sa burol direkta sa loob. Ang baka na ibinigay ngang matandang sakero bilang dagdag ay nanatili sa pastulan ng bukit at nagbigay ngang gatas, at ang gatas na iyon ay naging keso, at ang kesong iyon ay naging pambayad sa bayan, at ang palitang iyon ay nagdala ng asin, asukal, tela, sabon. Paunti-unti, nang walang sinumang nakapansin sa eksaktong sandali kung kailan ito nangyari, ang maliit na bahay na iyon, na isang guho, ay naging lugar para sa matao, naging tahanan. Sa isang gabi nga bilugan ngang buwan, iyong nga gabi kung saan ang timok ay nagiging pilak at makakita ka ng malayo na tila araw. Si Cosima ay nakaupo sa ilalim ng beranda, bitbit si Leda na natutulog. Lumitaw si Anselmo, bitbit si Zeno. Ang bata ay natutulog na rin, nakabuka ang bibig. Ang kamay ay nakakapit sa kanyang kamiseta, na tila kahit sa pagtulog ay ayaw niya itong pakawalan. Naupo siya sa tabi nito at nanatili silang roon, bawat isa ay may sanggol sa braso, tinitignan ang probinsya na binibigyang liwanag ng buwan. Ipinatong ni Cosima ang kanyang ulo sa balikat nito ng dahan-dahan, halos hindi niya namamalayan ang kanyang ginagawa. At si Anselmo ay hindi umiwas, hinayaan niyang magpahinga ang ulo nito roon, at gamit ang libreng kamay iyong hindi humahawak kay Zeno nahanap niya ang kamay nito at nag-intertwine ang gadaliri. Roon sa dilim, gaya ngalawang ugat na lumalaki ng makahiwalay sa ilalim ng lupa at isang araw ay nagtatakpo, nakakapit bisik at hindi na naghihiwalay. Walang sinuman ang humiling sa isa na pakasalan siya gamit ang magagandang salita. Walang sinuman ang lumuhod, walang sinuman ang nagbigay ng diskurso. Ang kanilang kasal ay gaya nga lahat ng bagay sa pagitan nila. Tahimik, walang pagmamadali, binuo sa maliliit na kilos na sama-sama ay bumuo ng isang napakalaking bagay. Isang araw, si Anselmo ay hindi na bumalik sa kanyang silid. Natulog siya sa luemeng bahay sa tabi nito kasama ang kambal sa pagitan nila. At kinabukasan ng umaga, nang pumasok ang sikat ng araw sa bintana at nagbigay liwanag sa apat na nakahiga sa improvised na kama, walang anumang deklarasyon. May kape na ginawa ng makasama. May Zeno na tumatawa dahil natapon niya ang tasa. May Leda na humihila sa balbas ni Anselmo gamit ang matabang kamay. May normal na umaga ng isang pamilya na nagdesisyong magirat. Ang kasal sa simbahan ay dumating pagkatapos, simple, sa isang puting kapilya sa bayan. Kasama ang 6 na kapitbahay na naging makaibigan. At isang matandang manggagamot na ang pangalan ay Donna Zenobia, na gustong-gusto niyang maging ninang. Dahil sinabi niyang nakita niya sa matira nga pa na ang dalawang iyon ay magsasama at na hindi siya papayag na mawala ang pagkakataon na sabi ko na nga ba. Si Anselmo ay nagsuot ng puting kamiseta na tinahi ni Cosima gamit ang tela na binili sa perya.
Si Chosima ay nagsuot ng simpleng damit na ipinahiram ng isang kapitbahay iyong parehong ginamit ng kapitbahay sa kanyang sariling kasal noong manakaraang taon. Ang kambal, na halos isang taong gulang na sa panahong iyon, ay nanatili sa mga braso ni Dona Zenobia habang ginaganap ang seremonya at kumilos gaya ng pakilos ng masanggol sa simbahan. May lubos na pagwawalang bahala sa sagradong katahimikan at kabuwang kawalan ng interes sa solemnidad ng sandali. Pero wala namang nagreklamo, dahil ang mahalaga ay hindi ang katahimikan, kundi ang ingay. Ang ingay nga buhay, ngang tawanan, ngang iyak, ngang nga bata. Ngang nga taong umiral ng makakasama sa isang lugar kung saan dati ay puro kawalan lang. Ang nga taong sumunod ay puro trabaho, pag-ani, mga anak na lumalaki, mahahabang gabi ngang pag-usap sa ilalim ngang beranda, at maikling umaga ngang serbisyo sa bukid. Minana ni Zeno ang kuryosidad ng kanyang ina at nagtatanong tungkol sa lahat, sa langit, sa lupa, kung bakit mainit ang araw at malamig ang buwan. Minana ni Leda ang katahimikan ni Anselmo iyong matata na lakas na hindi nangangailangan ng ingay para umiral at mula nung bata pa siya. Alam na niya kung paano gawin ang nga bagay nang walang nautos, na tila nakikita na niya kung ano ang dapat gawin bago pa man ang iba. Tinuruan ni Anselmo ang dalawa kung paano magdanim, kung paano magbasa ng lupa, kung paano intindihin ang langit. Tinuruan sila ni Chosima kung paano manahi, magbilang, magbasa gamit ang isang lumang libro na nahiram niya sa bayan. At sama-sama, ang apat ay binago ang maliit na bahay na iyon sa ituktok ng burol na naging lugar na wala nang tumatawak na nakalimutan. Dahil hindi na iyon nakalimutan, iyon ay naalala, iyon ay pinupuntahan, iyon ay buhay. Noong isang hapon, maraming taon ang nakalipas, si Anselmo ay nakaupo sa parehong bangko sa beranda, mas matanda na, may puting buhok at malalalim na kulubot na iginuhit ng araw at panahon sa kanyang muha. Sina Zeno at Leda ay malalaki na, malakas, malusok. May uringang kalusugang taglay lang ang nga taong kumakain ng itinaniman nila at umiinom ng ibinibigay ng lupa. Lumitaw si Cosima sa pintuan bitbit ang dalawang tasang kape. Naupo sa tabi niya at nanatiling nakatitis sa berdeng lupa na pababa mula sa burol. Sa mabaka na nanginginain sa bukit. Sa mga punong ang prutas na itinanim nila ng makasama at ngayon ay nagbibigay ng ang sapat na lilim para ang isang buong pamilya ay makapagpahinga sa ilalim nito. Ang katahimikan ng timog ay naroon pa rin. Patuloy itong naging malalim, patuloy itong naging malaki. Pero hindi na ito bumibigat. Hindi na ito sumasakal dahil ngayon ay katahimikan itong puno nga bagay. Puno nga pahinga nga tao. Puno nga magagandang alaala, puno ngang uringang kapayapaang dumarating lang pagkatapos. Tawiring ngang isang tao ang buong bagyo at matuklasan sa kabilang panig na nakatayo pa rin siya. Tinitigan siya ni Anselmo at ngumiti ng maliit at tahimik iyong ngiting lumitaw sa unang pagkakataon nung umakyat siya sa burol bitbit ang mabaka, at na ngayon ay lumilitaw araw-araw, nang ilang beses sa isang araw. Na tila binabawi niya ng dahan-dahan ang lahat ng ngiti na ninakaw sa kanya ng buhay noong 6 na taon na iyon sa kalsada. Ipinatong ni Chosima ang kanyang ulo sa kanyang balikat, gaya ngang ginawa niya noong unang gabi ng kabilugan ng buwan, at ang mga daliring ang dalawa ay nagtakpo muli gaya ngang mga ugat na nakakapit bisik sa ilalim ng lupa at hindi na naghihiwalay. Dahil sa huli, ang kwentong ito ay hindi kailanman tungkol sa isang nakalimutang bahay, o sa isang duwag na tindero, o sa isang sakim na may-ari ng lupa. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bagay na nangyayari paminsan-minsan sa mundong ito. Kapag ang dalawang taong nawalan na ngang lahat ay nagtakpo sa kalsada at nagdesisyong, nang hindi lubos na alam kung ano ang ginagawa nila, na ang mawalan ng lahat muli ay isang panganib na karapat-dapat harapin kung ito ay para hindi maging mag-isa. Minsan iniisip natin na ang buhay ay alam lang kumuha. Kinukuha ang pagsasama, kinukuha ang paasa, kinukuha ang lupa mula sa ilalim ng iyong makapa. Pero paminsan-minsan nang walang babala, nang walang paliwanag na papadala siyang isang tao sa kalsada, isang taong hindi dapat naroon, pero dumarating sa tamang sandali. Kung ang kwentong ito ay tumama sa inyo sa anumang paraan, mag-iwan ang komento, sabihin ninyo ang inyong naramdaman, at kung may kilala kayong nangangailangang marinig na mayroon pang mas magandang araw, ay share ang video na ito. Minsan, ang isang kwento ang tanging bagay na kailangan ngang isang tao para hindi sumuko. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento.